sa ating concluding episode ng True Worship, no? From the selected Psalms, no? Mula po sa mga aralin na ito. And I hope na ito po'y nakatulong po sa atin. Kasi yung ating buhay na meron tayo ngayon, ito po ay refleksyon ng ating pagsamba. Kaya po napaka-importante na yung ating pagsamba ay tama at hindi po lamang basta isang kasanayang bagay na ginagawa natin sa lingguhang pamumuhay natin. Kasi ang pagsamba ay hindi lamang po dapat pang isang araw lamang o pang ilang oras lamang. Ito na po yung ating buhay in a sense, no? Kasi kahit aminin man natin, lahat tayo ay may sinasamba. No? Lahat tayo, meron tayong pinaglilingkuran one way or another. Kanya lang, hindi lang natin napapansin, ano ang pinagsisilbihan ko? So, yung pinagsisilbihan mo, yun ang sinasamba mo. Okay? So, kaya importante ito. And in fact, even in our own relationship with God, it reflects exactly kung ano tayo sa Panginoong Diyos. Kasi kapag ang pagsamba natin, sabi ng Panginoon, when He is looking for true worshipers, not necessarily worship, but true worshipers who will worship Him in spirit and in truth, yung tamang pagsamba, yun ang magbibigay sa amin ng tamang pamumuhay. At yung tamang pamumuhay ay nanggagaling sa Panginoong Kristo. Kaya nga, we cannot worship the Lord who is Spirit without the Spirit of Christ in us. Kasi without the Spirit of Christ in us, we are still in the flesh. And in the flesh, we can never please God in any way. No? Kaya napaka-importante yun na tama ba yung pagsamba natin. And sa dami nating pagsubok sa buhay, sa dami nating mga hinaharap, kung wala tayong matibay na pundasyon, napakahirap po. In fact, itong ikikwento ko sa inyo, magugulat ho kayo kasi itong mamang to, biruin ninyo, namatay ho anak nang wala pong kabog-abog, hindi niya alam, bigla lang namatay dahil lang sa scarlet fever. At paglipas ng ilang taon lamang, nasunog naman ang kanyang building para sa kanyang negosyo. Talagang ubuso siya. So, nung siya po ay dahil pupunta sila sa England para makinig sa isang mensahe, sabi sa pamilya niya, mauna na kayo habang aasukusuhin ko yung problema dito sa Chicago. Alam niyo po ba ang nangyari? Yung sinasakyang barko ng kanyang pamilya ay bumangga sa iba pang barko, kaya lumubog ho ito. At patay po lahat ng kanyang anak. Kaya ang message lamang sa kanya ng telegrama ay ang kanyang asawa lamang ang nakaligtas. Now, kung kayong na ganung kalalagayan, anong gagawin mo? And alam po ninyo, nung siya po'y naglalakbay na sa karagatan, at nung panahon na yun, naku po, ang lungkot-lungkot po niya at sinabi ng kapitan, dito yung naganap, yung banggaan ng mga barko kung saan namatay ang iyong mga anak. At parahil kilala niyo po siya po si Horatio Spafford. At itong si Horatio Spafford, sinulat niya po ang mga katagang ito. Sabi niya, when peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my light thou hast taught me to say, it is well with my soul. Kung wala po yung pundasyon ng pagkakilala sa Diyos, sigurado to, susuko ho ito. Isipin niyo po mabuti noong mga pagkakataon na yon, nakayanan niya ho yan Kanya lang, eventually, there are some who were saying na ang kanyang buhay po ay hindi naging tapat sa bandang dulo when it comes to his faith in the Lord. Bakit? Kasi doon yung maintindihan na yung worship ay hindi sa isang pansamantalang bagay lamang. Ito po ay dapat nagtitibay hanggang dulo. Kaya nga sabi na, when the storms come, na pag dumating na yan, when the rain comes, when the wind blew, ang makikita ho ninyo, yung tama yung pundasyon, hindi yung masisira yung pinakabahay. Nakukuha. Ngayon po, alam nyo, sa ating pagsamba, sabi nga natin, ito po yung indikasyon na kung tayo po'y kabahagi ng katawan ni Kristo because we cannot worship God in spirit and in truth because God is a spirit. And sabi nga nun, if we are not alive in the spirit, if the Spirit of Christ is not in us, we are still in the flesh. And if we are still in the flesh, we can never please God. Kaya nga po, wala hong worship na wala ho si Jesus sa buhay ho natin.
Kaya ho, kung tayo na kay Kristo, tayo po ay totoong tagasamba ni Jesus Christ. Kaya marami, kahit anong samba nila, hindi ho sila kinikilala ng Panginoon Diyos. Kaya maging si Jesus Christ, nirebuke ang mga Pariseo because they were thinking that they're true worshipers of the Lord. Ano sabi niya? Rightly did Isaiah prophesy of you, hypocrites. Sabi niya, mga mapagpaimbabaw kayo. Bakit? As it is written, these people honors me with their lips, but their hearts is far away from me. Ano nangyari? Because they were attacking Jesus and they rejected Jesus without even realizing that everything that was taught to them from the scripture, from the Old Testament, is all about Jesus. Now, ito pa sabi niya, but in vain do they worship me, teaching us doctrines and precepts of men. Yung kanila pong mga tinuturo ay nakadaan po sa tradisyon ng tao, na mga turo na sila lang nag-imbento at hindi talaga yung galing sa hango sa Panginoon Diyos. Minsan, they would even, yung kumbaga parang ang nangyayari, minsan ganito, minsan mas paniniwalaan nyo pa yung tinuro ko kaysa sa sinasabi ng Bible. Just in case, listen to this, yung sinasabi ko hindi po ayon sa salita ng Diyos o sa Biblia, ay naku, sumunod kayo sa Biblia, wag sa akin. Naunawaan po natin. Kaya yun din ang sinasabi niya. Sabi niya, teaching us doctrines and precepts of men. Yung tinuro lang ng tao, neglecting the commandment of God. You hold to the tradition of men. Yan ang hamon ho ni Jesus sa kanila. Kaya ho yung pagsamba, it's one way of saying, I am a follower of Jesus. Because Jesus is my God, whom I worship. Siya yung aking sinasamba. Kaya ito po, ano yung worship? Kaya kung hindi mo naranasan si Jesus, it's our proper response who God is. What He has done and what our trust on what He will continue to do. Di ba ang sarap? Kaya during the series, dahil ito na po yung last episode ng ating usapin, but our worship will continue. Ano sinasabi sa atin? True worship, ano sabi? We need to get real. It is recognizing God's presence, responding wholeheartedly, expressing in service, always anchored in truth, and living out in thanksgiving. Then when life doesn't make sense, ano sabi niya? Worship God. Yan ang ating mga napag-aralan sa Psalm 73. Then practice the presence of God. As in Psalm 139, we are to rejoice and we are to request. Rejoicing because God knows us, God is with us, and God made us. At yung request natin for guidance and for protection. Now, hindi lang po yun. We are to bless the Lord always. Inward, upward, outward. And finally, nung nakaraang linggo, we are to because of the greatness of the Lord, worship Him extravagantly. Alam nyo, kaya marami hindi ho natin ma-express yung extravagant worship. Pag sinabi mo extravagant worship, walang pigil. Todo. Walang pipigil. Bakit ko sinabi importante yan? Tingnan ho ninyo, kung naalala pa ninyo. Because God is great. Great in power, great in grace, great in provision. Pero isang bagay ho, pag tinatanong ko mga tao, why there's some form of restraint in our worship? Because of our culture, because of kung ano-anong dahilan. Tama naman. Ang problema lang, ito ang wala. I will extol you. I will celebrate you. My God, O King. Hanggat si God ay hindi mo Diyos, kahit anong greatness na sinasabi ng tao about Him, walang kwenta yon hanggat hindi siya totoo sa'yo on a personal level. Ulitin ko parang ganito. Naalala nyo na to, nagamit ko na to, pero uulitin ko lang just in case nakatulog kayo noon. Tinanong ng bata, Papa, gaano kalaki ang Diyos? Kumbaga, how great is God? Ngayon, ang sabing ganun, tinignan niya, nakita mo yon? Yung aeroplano dumadaan. Ang liit. Hindi. Sabi niya, halika. Dinala niya sa airport. Yung aeroplano nakita mo, ayan yun. Laki! Sabi niya, ang laki at kadakilaan ng Diyos, depende yan sa kalapitan mo sa Diyos. If you are intimate with God, you are close with God, for sure, ang laki ng Diyos. Pero kung malayo ang Diyos, nako, ang liit ng Diyos bigla. Malalaman nyo yan. Kapag lagi ka nagwo-worry, mas malaki ang problema, mas malapit ka sa problema kaysa sa Diyos. Hello? At sabi mo sa katabi mo, sino mas malaki sa'yo? Si God o problema? So kung malaking problema sa'yo, ibig sabihin, mas malapit ka sa problema kaysa kay God.
Kaya ilamin mo, how great is our God depends now on your relationship with God. Kaya nga, if you know your God, and you can honestly say, my God, nako, I will bless. Kaya I will bless your name forever and ever. Every day, I will bless you. I will praise your name forever and ever. Kahit hindi sila kasama, yayayain mo lang sila, but I will bless the Lord. Naunawaan po, that today, we will focus on live a life of worship. Kasi sabi nga natin, tapos na tayo sa aralin based on the studies of different psalms that we selected. Pero dito naman, ang ibig sabihin yung buhay natin is a life of worship. And napaka-importante yan, mamaya ipapaliwanag ko sa inyo bakit. Kasi pero itong buhay natin, dapat ay ito'y ating pagsamba. Tingnan nyo naman, if we are living in a life of worship, ano kayang klaseng buhay meron tayo? Wow, it is a life with joy, expressed in singing. It is a life as in always, kumbaga overflowing, na parang desire mo, i-proclaim ito to everybody. It's worship with giving. Parang hindi ka natatakot to let go. Kasi nga, alam mo, your God is greater. And your worship is always anticipating, always waiting, excited for the coming of your God, the coming of the one you worship. Di ba? Seeing Him face to face. Di ba? So, may ganung anticipation. So, para lalo natin maintindihan, let's start with this. Worship is singing. Now, bakit singing? Tingnan nyo ha, ito nakakatawa. Sa Psalm 96, yun ang ating pag-aaralan. Para maintindihan nyo yung background, if you happen to go to 1 Chronicles chapter 16, ito po yung panahon na naipasok po yung Ark of the Covenant. For the longest time, itong Ark of the Covenant, nakuha ng mga Philistines. Nung nakuha ng Philistines, napunta ho kay Obed-Edom. Napunta kay Obed-Edom, hindi ho yan naipasok sa Jerusalem, which was supposedly in Jerusalem. And the Ark of the Covenant represents the very presence of God. Ngayon, nung naipasok na po, finally, at first, ang kanilang first attempt, patay si Uza. Naalala niyo yung kwento? Bakit? Kasi yung dala-dala ng cart na mayroong pinahatak ng baka, anong tawag dyan? Yun. Hindi ko man pwede sabihin napatid. Tabang tao yung napatid. Ano yun? Nabalaho. Nung nabalaho, muntik malaglag. Si Uza, hinawakan. Out of his concern and love for the ark na hindi malaglag, hinawakan niya. Patay siya on the spot. Kasi ang idea dito, it's not about your care or your feeling. It is following God's instruction. Dapat, dala-dala yan ng mga Levites. Kung hindi ka Levites, you are not qualified to hold the ark. Merong assigned person dyan. Naunawaan po. Andiyan pa kayo? Sa practical na buhay, para maintindihan nyo ganito. Marami sa pamilya, kaya nasisira. Patay din yung pamilya. Alam nyo bakit? Yung roles ng bawat isa, hindi lang pinamumuhay. Yung nanay, nag-aaktong tatay. Yung tatay, nag-aaktong nanay. At pinagagalitan ng anak. Naranasan niya sa bahay? Huwag niyo nang aminin. Okay lang naman yan. Kay na lang yan. What I'm trying to say is this. If we don't know our roles, for sure, we are destroying the very lives we have. Ganon din sa pagsamba sa Diyos. So, ito ngayon, they did not listen to God's instruction, patay. Now, finally, naipasok. And part of the singing ay yung pong Psalm 96. It's a picture of the very presence of God entering to the very city of Jerusalem. At alam niyo ba, ito po prophetically, it is also a picture of a new heaven. And there would be celebration, singing unto the Lord. Kaya ito po'y puro papurit pagsamba sa Diyos. Itong psalm na to. Ano sinabi niya? So nahati yan sa 4 stanzas. Pero ito yon. First stanza, sing to the Lord a new song. Sing to the Lord all the earth. Sing to the Lord, bless His name. Proclaim good tidings of His salvation from day to day. Ano napansin nyo? Ang unang utos sa pag-awit, awitan mo ang Panginoon. Awitan mo ang Panginoon ng bagong awitin. Ano sinasabi dito? Parang yung sinasabi niya, yung tao punong-puno ng galak sa puso na hindi mo maintindihan, na naaawit niya. At yung awit na yan, regalo ng Diyos sa atin yan. Now sabi niya, a new song, laging sariwa.
Kasi bawat experience mo, meron kang awitin na nakaka-apekto sa'yo. Andiyan pa kayo? Na, bigyan ko lang halimbawa, no, para maintindihan niyo mabuti. Naalala ko, nung nagbo-board exam ako, nakwento ko na, nagbo-board exam sa'yo. Nung nagbo-board exam ako, bago ako mag-board exam, as in 1 week before, broken-hearted. Ang hirap mag-isip, mag-i-exam ka, board exam, broken-hearted ka, di ba? Alam nyo, nung linggo na yon, hindi ako makapag-worship sa Diyos. Ang aga ako nagising, hindi ako makapag-quiet time, hindi ako makakonsentrate. Parang kalat-kalat yung utak ko. Mga alaala ng nakaraan. Naiisip niya yan, na-experience sa iba sa inyo ito eh. Yung iba sa inyo, sorry, manhid kayo pa. Kaya, eto na. Di ko alam gagawin ko. Ginawa ko, pinatugtog ko yung tape recorder pa noon. Yung tape, baka hindi alam ng ibang bata, yung parang bilog yun. So, hindi pa CD, hindi pa USB, tape recorder pa, hindi pa MP3, yun po ay tape recorder. Okay? Kung hindi nyo alam, sorry na lang, basahin nyo lang sa kasaysayan. So, pinindot ko yan. Kumanta. Unang-una, Jesus, you're the sweetest name of all. Wow, sarap. Yes, Lord. Yes, Lord. Pero I'm still battered. Hindi ko alam gagawin ko. So ginawa ko, ni-rewind ko ulit kasi mukhang naengganyo ako sa kanta. Pero bago ko pinlay ulit, nag-iisip ako, Lord, talagang ang gulo-gulo na isip ko, hindi ako makasamba sa'yo. Pinlay ko ulit. Pag-play ganyan. Let's forget about ourselves and magnify the Lord and worship you. Lord, tulungan mo kung makalimutan ko sarili ko. Gulong-gulo po ako. Mamaya, hindi tutugtog. Kasi automatic music search yun eh. Ewan ko kung alam nyo pa yun. Pero basta pag pinindot mo yung sabay ng rewind tsaka play, titigil yon sa isang kanta. Pagbuo na, ganyan. Hay, inulit ko ulit. Tinodo ko na. Hindi ko na sinundan yung automatic music search. Tumugtog ulit. We have come into this place to magnify the Lord and worship Him. Yes, Lord. Thank you, Lord. Parang sira ba tong tape ko? So, in-eject ko, tiningnan, binalik ko ulit, tapos pinlay ko ulit. So, bago mag-play ko, Lord, tulungan mo ako to forget about myself. Tulungan mo ako to just magnify you, O God. Not my feelings, but you. Pinlay ko na. Yun na, tumugtog na. Jesus, you're the sweetest name. Ang saya-saya ko, yes, yes, Lord. Hanggang sa natapos yung buong kanta, natapos yung buong tape, wala yung let's forget about ourselves. Wala yung we will magnify you. Sabi ko, ano nangyari? Sa sobrang kaba ko, inalabutan talaga ako. Pumunta ako sa service. Kasi Sunday, nung nagpunta ako service, aga-aga, 6 o'clock pa lang, sarado pa yung service, yung church building. Sarado pa. Sabi ng tatay ko, ba't ang aga mong aalis? Magwo-worship ako. Sabi niya, kahit anong walang tao doon, ako lang mag-isa, mag-worship ako. Sa sobrang tuwa ko. Isa na yon, isang experience. So, throughout my life, pag every time na nagkakaproblema ko, I enter into that singing of worship. Ito naman. After a while, naging pastor na ako. Ito pala, nangyari doon sa di ang saya-saya ko na. Pagpunta ko sa sa PRC, nakita ko yung babae. Nakita ko yung babae. Exam na ha. Pagkakita ko, wow, sobrang tuwa ko. Bakit? I remember the girl, but I don't remember the feelings anymore. Naramdaman ko yung freedom, yung wow, I'm free, ganyan. So to make the long story short, I passed the board exam. She did not. Sorry. Kung nakikinig ka, sorry. But I passed. No? I praise the Lord. Talagang the Lord delivered me from such misery. Now, ito na. Paglipas ng mga panahon, this time, tatay ko naman. When my dad died, nandoon na ho sila lahat sa probinsya. Kasi sa probinsya namatay ang tatay. Sobrang lungkot ko. Kasi hindi kami naging super close ng tatay noon. Dahil nga, ang feeling ko, ang tatay, sobrang higpit. Pero nung naging Christian siya, ang laki ng pinagbago niya. Ang laki talaga sobrang. Ngayon, bumabawi na ako, nagkakaroon na kami ng magandang ugnayan. And for the first time in my life, tumawag yan, nagsabing, I love you. For the first time. Ngayon, ito na po. Paglipas lang ng ilang linggo, I just learned that my dad
died. Linggo lang, ang ganda nung katawan ng tatay ko. Walang sinabi tong katawan na to. Ito, balahipon lang to eh. Pero yun talaga, ang ganda. Sundalo tatay ko, maganda, wala siyang sakit. Tapos nabalita ako namatay. Hindi namin alam. So, ang nangyari, yung mga kapatid ko, pinauna ko na, nandun na sila sa probinsya, ako naiwan sa bahay. Iyak ako na iyak sa oh God, why did you take my dad? Bakit ngayon? Bakit ngayon pa? So, hindi ko talaga alam gagawin ko. So what I did, I just started singing to the Lord and worshiping God. Until there was a song that came into my mind na hindi ko naman siya memorize, pero for some reason, yung kanta, sobrang linaw sa akin. Alam niyo kung anong kanta? Dakilang Katapatan. At yung portion na yun, talagang sobrang iyak ako at bagsak na bagsak. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas itong buhay. Iyak ako ng iyak. And sabi ko, God, thank you. Dahil kayo pa rin ang tatay ko. So that singing somehow touched my heart. And yung mga songs na yun, it helped me a lot to overcome some of my challenges in my life. Nung itong nakaraan lang po, kamakailan lang. Kaya yung new song dito, it may not be necessarily a new song, but it's something that's new in your heart na parang nasasabi mo sa Lord because it is something fresh in your present situation. Nung nagkasakit po ako kamakailan, hindi ko ma-identify anong sakit ko. Sabi na lang ng doktor, buti buhay ka pa. Yun lang sinabi. Kumbaga sa inyo, buti gising ka pa. Parang ganun. So, at that time, I was struggling. But as I was praying and praying and praying and praying and singing to God, bigla akong may awitin. Kasi sanay po ako na nag-worship ako, may tugtog ng worship songs. That really touched my heart. I am the Lord, God who healeth thee. I am the Lord, your healer. You sent your word and healed my disease. I am the Lord, your healer. Pagkahon, parang nabuhayan ako. Sabi ko, Lord, I know I will be healed. I will be healed. And true enough, ngayong buhay pa rin ako. By the grace of God. Hindi ko pwedeng kwento sa inyo kung anong dahilan. Wala akong cancer, baka nag-iisip ko, cancer ako nung pinanganak, pero wala akong cancer. Kasi mayroong mga kumalat na kwento noon, may cancer daw ako, walang ganong katotohanan. Pero isa lang bagay alam ko, kahit ano pang sakit yan, kasi sa moment natin, kahit wala kang sakit, akala mo buhay ka pa, mahaba buhay mo, hindi totoo yan. Hindi natin hawak ang buhay natin. But somehow the song reminded me, you are immortal until your mission is done. Yun lang sinasabi ng Diyos. Are you following? Bakit sabi sa katabi mo, alam mo, immortal ka hanggat ang mission mo hindi tapos. Okay? Hanggat hindi tapos ang mission mo. Ayaw nyo maniwala? Yan ang sabi. Pwera na lang na kung si mission ng Diyos sa'yo. Pwede ba yun? Oo, pwede. Kasi, naalala mo si Ananias at saka si Sapphira. May problema sa Sapphira. Naalala mo? Patay sila on the spot. Why? Because they lied against the Holy Spirit. They lied to the Holy Spirit. Naalala nyo? Now, what's the point of all this singing? Again, as we are to worship God in spirit and truth, this singing is actually a manifestation of the reality of the Holy Spirit. Tingnan nyo sabi ni Jesus, now on the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried out saying, if anyone is thirsty, all of us, we are thirsty for something. Minsan hindi lang natin alam kung ano. And sabi ng Lord, but you cried out saying, if anyone's thirsty, let him come to me and drink. Kung meron kang kinauuhawang bagay, something that you're thinking that will satisfy you, lumapit ka sa akin. Because all of those are idols in your life. And sabi niya, he who believes in me, as the scripture said, from his inner being will flow what? Rivers of living water. Hindi ka na mauuhaw. Bakit? Ito'y mag-uumapaw from the innermost being. Ito'y nag-uumapaw sa'yo. And this is about what? He spoke of the Spirit, whom those who believe in Him were to receive, for the Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified. And now that Jesus Christ rose again from the dead, and He was glorified, look at what God says. Sabi ni Paul, be filled with the Spirit
Anong epekto? You're speaking to one another in psalms, in hymns, in spiritual songs, singing, and making melody with your heart to the Lord. Di ba? Amazing. Always giving thanks for all things in the name of our Lord Jesus Christ to God, even the Father. Tingnan niyo pa epekto. And be subject to one another in the fear of Christ. Now, dun pa lang sa awitan, you will be filled with singing, with songs, with melody from the heart. Hindi sinasabi ng Diyos, hindi ka kumakanta for yourself. You are singing to the Lord. Amen po? Ang audience natin, si Lord. Hindi ako marunong kumanta. So what? To the Lord, yung ang tunog lang ng puno, papuri na sa Kanya eh. Yung pang boses natin, di ba? Boses palaka. Yung palaka nga, pagsamba sa Diyos eh. Di okay lang kayo, pantay lang? Nakukuha niyo ibig sabihin? Walang pinagkaiba. The howling of the wolves, lahat ng yan ay papuri sa Diyos. Making melodies. Look at the words, always giving thanks. Kaya alam mo, if you're filled with the Holy Spirit, lagi kang nagpapasalamat. Lagi kang nagpupuri sa Panginoon Diyos. Kaya nga nakakatawa kanina, kwento ni Pastor Peter, yung sa Nigeria, yung sinusunog. Sabi ng pastor, let us thank the Lord. Nasunog na yung kanilang lugar, yung kanilang church building. Let us praise the Lord. Why? Unang-una, we did not fight against the Muslims. Kahit ginawa nila sa atin ito. Hindi tayo nakipag-away sa kanila. Tapos pangalawa, hindi nasunog ang church. Nasunog lang ang building. Pero yung church, buhay pa din. Tama? Pangatlo, sabi niya, hindi nasunog ang bahay niyo. Bahay ko lang. Pagpuri tayo sa Panginoon Diyos. Nakakatuwa. Alam niyo pagka punong-puno ka ng Espiritu ng Diyos, lahi ka mapagpasalamat. Yung ibang tao, they just came from the ministry. Puro reklamo. Paglabas pa lang, ang hirap naman lumabas dito, ang traffic. Hindi magpasalamat ka, may kotse ka. Yung iba naglalakad. Sumasakay. Yung iba nag-aantay pa ng kanilang booking. Hello? Diba? Pag-isipan niyo mabuti. Minsan nagre-reklamo pa, ang tagal naman magsalta itong pastor na ito, overtime. Naku, magpasalamat kayo, ibang pastor din nagsasalita. Walang gustong sabihin at walang alam sabihin. Pero tayo, we have all the time. We are praising and worshiping the Lord. You know you're filled with the Spirit because you're filled with thanksgiving, full of songs. And look at the words, be subject to one another. Kawawa, ibang praise and worship team. Hindi dito hindi sa service na to. Kawawa, let us praise the Lord. Raise your hands. Come on, let's dance to God. Labanan na nila lahat. That's yung congregation. Walang submission in the fear of Christ. Pag-isipan niyo mabuti. Pipilitin pa, come on. Let's sing to the Lord. Clap your hands, man. Sabi, amen. Amen. Kawawa. Hindi dito Sa 6 o'clock. Mamaya 3 naman. Ano ibig sabihin? Doon pa lang, alam mo, it's a manifestation of the reality of the Spirit of God. Sobrang blessed tayo. Binigyan tayo ng music ng Diyos. Kasi ang benepisyo ng music, may emotional expression. Bigay ng Diyos yan. Cultural identity. Alam mo yung kante. Kunyari sa atin sa Pilipinas, alam mong Pilipino yung kumante. Bakit? Madamdamin tsaka kundiman. Iba ata effect. Kunyari nabasa mo lang, ikaw lamang ang aking iibigin magpakailanman. Walang dating. Pero pag kinanta na, ikaw lamang ang aking iibigin, magpakailanman. Biglang nakakatulog. Di ba? Iba yung effect, iba. May cognitive development, may social connection, therapeutic benefits. Wow, sa communication, because it's universal language. Historical significance, napapaalala ka ng mga nakaraan, katulad ng ating lupang hinirang, entertainment and pleasure, cognitive function, skill development, and spiritual connection. Kaya nga yung mga bata, sabi nila sa pag-aaral sa Time Magazine noon, nilabas sila, paringgan yung mga baby sa tiyan pa lang ng mga musika, especially ng mga classical music ni Mozart, nagiging matatalino yung mga bata. Amazing. Based sa kanilang study yun. Sabi ko, siguro pinarinig ng nanay ko yung mga ganun sa akin. Joke lang. Biro lang. Di ba? Pero sabi nila, ito sabi ni Johann Sebastian Bach, all music should have no other end
and aim than the glory of God. Kaya kahit tayo, mga bata, pansinin niyo, pag may music, kahit hindi mo naintindihan yung lyrics, kanta ka ng kanta. Apathy, apathy, apathy. Anong apathy? Anong apathy mo? Di ba? Hindi mo naman naintindihan yung apathy. Basta, and the soul's refreshment, where this is, sabi niya, and aim that the glory of God and the soul's refreshment. Where this is not remembered, there is no real music, but only a devilish hubbub. Wow! No wonder, siya laging may JJ. Yung JJ, Jesus Juva. Ibig sabihin, Lord Jesus, help me. At sa ending ng kanyang composition, SGD, Soli Deo, SDG, Soli Deo Gloria. Laging siya sabi yun, it's all for the glory of God. Bakit? Anong meron sa kanta? Sabi ni Saint Augustine, I perceive that our minds are more devoutly and earnestly elevated into a flame of piety by the holy words themselves when they are thus sung. Pag kinanta yung words, nagkakaroon ng ibang effect sa atin than when they are not. Ibig sabihin, nagkakaroon ng unity sa mind, nagkakaroon sa body, sa emotions and actions, affected lahat yan because of the declaration of our belief through songs. Amazing. Sobrang blessed tayo kay God. Binigyan niya tayo ng music. Kaya even when si Moses was about to die, ano sabi niya? Behold, you are about to lie down with your fathers. Now therefore write this song for yourselves and teach it to the sons of Israel. Put it on their lips so that this song may be a witness for me against the sons of Israel. Sinabihan na ng Lord itong mga Israel ito, tatalikod sa akin to. But write a song that they would remember. And napansin niyo si Saul? Naalala niyo si Saul? Pagka ginagambala ng demonyo, tutugtugan ni David nang mapayapa siya. Di ba? Biglang kaya yung iba sa atin, di ba, makakita kayo ng mga parang may sakit na, parang mamamatay na kung ano-ano nangyayari. Pakinggan mo ng worship. And you will see how the Lord will move in their spirit. Are you following? God's gift is this song. Naalala ko tuloy, may isang pamilya, sobrang nakakalungkot ang nangyari. Ito po ay nangyari nung yung kanyang sister-in-law at yung asawa ng kanyang sister-in-law, si Craig at Susan Phelps ay talagang na-involve sa isang car accident. Tinamaan sila ng 18-wheeler truck sa likuran ng sasakyan. Tumalsik lahat, pati yung mga anak, talsikan ho sila. And they could not even find their children kung hindi lang narinig yung mga ungol dahil sa pait ng kanilang naramdaman. At ang malungkot, isa sa kanilang mga anak patay. So they do not know what to do. Bagamat Dr. Who si Craig, nung kinukuha niya na anak niya, sabi ng Panginoon, kunin mo ibang anak mo. Sabi niya, nasa akin na si Jeremy, yung anak mo, nasa akin na. So unahin mo na yung mga ibang anak mo. So eventually they requested Don to come to their funeral. Don, pwede ka bang kumanta? At nung dumating na po nga sa funeral, hindi alam talaga gagawin ni Don. Nasa aeroplano siya, Lord, what should I do? So he meditated on the words of God. At nung nag-meditate sa the word of God, nabasa niya yung Isaiah 43 verse 19, I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. At doon po ay na-compose siyang awitin, God will make a way. Naalala niyo pa po ng kananta to ni Don Moen, God will make a way where there seems to be no way. Sabi niya, He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me close to His side with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. And dito po yung portion, sabi niya, by a roadway in the wilderness, He'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade. But His word will still remain. He will do something new today. Di ba? Kaya nakakatuwa. And alam niyo yung sikreto? Yun ang ginawa ni Don Moen. Sabi niya, let the word of Christ richly dwell within you. Meditate on the word. With all wisdom, teaching and admonishing one another. Turuan mo sila. Hindi yung puro sarili lang iniisip. Sabi niya, with psalms, hymns, and spiritual songs, singing with thankfulness in your hearts to God. Yun ang buhay ng Kristiyano. Di ba? Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Di ba? Kaya kanta ka ng kante. Ay, isipin mo yung babae, inuutusan na ng asawa. Maganda ka ng inumin.
Magluto ka ng pulutan. Hating gabi. At itong si asawa, sige, upo muna kayo dyan. Lord, saan ako kukuha? 7-Eleven, open 24 hours. Yun. Habang nagluluto ng pulutan, kumakanta. In Him we live and move. Nagtataka yung mga kaibigan, bakit ganyan ka? Napaka-unreasonable na asawa mo, ikaw kanta ka pa ng kanta. Christian ako. Yung asawa ko, hindi. Sabi niya, kaya sabi ng Bible, maglingkod ako sa asawa ko. Bukod pa dyan, pag namatay asawa ko, impyerno punta. Kaya pinasasaya ko na buhay niya ngayon. Nakita niyo ibig sabihin? Dahil nung narinig niya yan, nagsisi yung lalaki. Tinanggap si Jesus nung gabi na yon. Nakuha ninyo? Kasi, you see, Christian life is full of songs as a manifestation of a spirit-filled life. Naunawaan po. Now, pangalawa, since it's overflowing, worship is proclaiming. Proclaiming what? Sabi niya, sing to the Lord, bless His name. Look at the words. Proclaim good tidings of His salvation from day to day. You see, itong nakalimutan nating marami. Hindi natin inaalala how the Lord saved us. To them, it was a reminder for them that they were saved from Egypt. Pero tayo, we are saved where? From hell. And the Lord Jesus Christ had to go down and become human and die on the cross and suffer on the cross for us. And praise God, He rose again from the dead to make sure and to give us assurance, buhay kayo, bayad ko utang ninyo. So, what a salvation that we receive. Paalala mo lagi yun every day of our lives. At dahil doon, sabi niya, you proclaim these good tidings. Ipagsabi mo, kasi hindi mo ito kakayanin. Kaya sabi niya, tell of His glory among the nations, His wonderful deeds among all the peoples. Look at the words. For great is the Lord and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. Why? For all the gods of the peoples are idols, but the Lord made the heavens. So, tigil mo tayo sandali doon. Sabi niya, declare the glory of God. Yung word na glory came from the word kabod. Ang ibig sabihin ng kabod, weight, yung bigat. Bigat. Sabi niya, lahat itong word na to, for all the gods of the peoples are idols. Yung word na idols, ang ibig sabihin niyan, elilim. Ang elilim, nothing, useless. Sabi niya, anong pinagkaiba? Yung Diyos natin, Elohim, so powerful, full of splendor and beauty. Gano'n siya ka-powerful? Papakita ko lang sa inyo, gano'n siya ka-powerful. Sabi niya, splendor and majesty before Him, strength and beauty are in His sanctuary. Tingnan niyo po kung gano'n ka-powerful. Itong nakikita ninyo, lahat ng nakikita niyong dots, hindi yan bituin. Yan ay galaxy. At ang bawat galaxy, mayroong 100 billion, at least, more or less, stars. And tayo, nasan tayo? Nasa isa lang tayong galaxy, Milky Way Galaxy. Sa laki ng ginawa ng Diyos, isipan mong napansin ka niya? Alam niya kung kailan ka natutulog? Ay, hindi ikaw. Sorry. What I'm trying to say, He knows everything about us. Bakit? Why do you take notice of us, Lord? And He named every star in the universe. And yet, He sees us and takes notice of us. Hindi ko magagap yun. And sabi niya, ito yung glory. Dahil ang Diyos lamang siya lang ang hindi kinreate. Everything is created. Walang saysay na doon ka ibuhos mo yung sarili mo sa mga bagay na linikha lang ng Diyos. What do I mean? Kasi ganito yan. Para maunawaan natin, sabi ng isang mga awit, babalikan ko lang yung sinabi kanina sa inyo, that our God is great. Sabi niya dito, tell of His glory. Diba? Yung word na glory, sabi ko is weight. Yung bigat. Sabi ni David Foster Wallace, sabi niya, we are all dying to give our lives away to something. Sabi naman ni Bob Dylan, isa ring mga awit, sabi niya, we are all to serve somebody. Nakuha niyo? So ano ibig sabihin niyan? Whether you admit it or not, we are willing to die for something to have it. Yun ay ating mga idols. If we love someone and we put our weight on that quote, idols, na walang weight, it will disappoint us eventually. Sasample lang kayo. Maraming tao pag sabi niya, pag ito napakasalan ko, wow,
ito talaga si Lord na ang ganda. Pag napakasalan ko to, sobrang ng saya ng buhay ko. Tama? Sorry, Alma na lang, Alma. Kasi yun ang sakante, Alma. Napakasalan mo na. Ito mapapansin mo, yung almang minahal mo, magbabago yan. Aalma yan. Nung una, tuwan-tuwa yan, na nagsisilbi sa'yo. Pero pag umalma na yan, naku, aray ko, ayan ko na, ayoko na. Parang iba na. Biglang papasok si Fe sa picture. Gusto mo na naman si Fe. So mapapansin mo, every time you put yourself into something that you're willing to give everything just to get, magbibigay sa'yo ng frustration in the end. Kasi wala silang mga weight. Sila ay mga elilim. Sila ay mga idols na useless. They are nothing. Ang iba sa atin, ang ating pag-asa ng pag-unlad, nakabatay sa isda. Mga ganun. Kailangan may isda sa bahay, nalalangoy-langoy. Ang problema yung isdang yan, mamamatay din yan. Pag namatay yan, walang swerte dyan. Napakamahal. Pero ang totoong pagpapala, nasa kamay ng Diyos. Yun may weight. When God says, seek first His kingdom and His righteousness and all these things shall be added. Yun yung glory na sinasabi. Kaya nga, lahat tayo, kung hindi tayo maingat, may kanya-kanya tayong kinilikhang mga Diyos-Diyosan sa buhay natin na they serve us nothing. They will never satisfy us. They will always keep thirsty. Kaya naman si God lamang yung mag-aalis ng uhaw sa atin. He alone is worthy to declare the glory. Kaya gusto natin sabihin sa lahat ng tao to. Kasi lahat ng tao may problema eh. Lahat ng tao mayroong kahungkagan sa loob. There's some form of emptiness inside. And we need an answer. And they're trying to answer that by wealth. Ito, pag yumaman ako, okay na. O kaya by relationship. Pag ito naging asawa ko, naging kaibigan ko, ito na talaga, wow, ito na yun. But the truth is this, the person closest to you hurts you the most. Diba? Kaya anong sagot? Hindi pala, yaman, hindi baka posisyon, baka power. Nako, hindi nyo napansin, bakit yung marami kahit tapos na yung kanilang mga termino, gusto pa rin ng posisyon? Kasi hindi lang ma-imagine sa sarili nila because they find their identity in their positions. Pero ang sa Christianity, they find their identity in their God who is full of glory, full of strength. Kaya wala kang takot. No matter what happens, He is my Lord. Diba? Kaya yun ang balungkot na realidad na nangyari sa maraming tao. Now, look at this. Kaya naman, kapag ikaw ay magpo-proclaim, again, it requires you to be filled with the Spirit. Yung mga alagad, they were persecuted, they were commanded not to speak about Jesus. You know what they did? They gathered the people, they started praising God, and when they had prayed, the place where they had gathered together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak the word of God with boldness. Kaya nga, if we are worshiping God in spirit and truth, imposibleng hindi mo iproklama yung kadakilaan, yung bigat ng Diyos. Bakit? Ito nagbigay sa akin ng saysay sa buhay. Kaya ang Christian, hindi mo mapigilan. Di ba? Naalala nyo nung panahon ng COVID, yung iba sa atin, naging ibanghilista ng ivermectin. Hindi ko sinasabi yun ang sagot, hindi ko sinasabi hindi yun sagot. Pero ivermectin lang. Kahit ano nang sakit, ivermectin. Masakit ang tuhod ko, ivermectin. Hindi, malabo mata ko, ivermectin lang yan. Puro ivermectin na, parang evangelism ng ivermectin. Ulitin ko hindi ako kalaban ng ivermectin, hindi ko sinasabing mali yan. Basta minsan, kung alam ng tao ito yung solusyon, pinagkakalat na kagad. Di ba? Nadengge ka naman. Tawa-tawa lang yan. Tawa-tawa lang. Nagtatawa na ako wala pa rin nangyari. Hindi ganon. Parang minsan, we keep on evangelizing people, telling them this is the solution. But they have forgotten one thing. No doctors does carry the same weight as our God, the healer. No medicine carry the weight of healing. But God alone. Naunawaan ho ninyo? Praise God for doctors. Praise God for medicine. But unless the Lord touches that, it is useless. Pagsipan nyo, hindi ba kayo nalilito sa YouTube pa lang? Sasabihin, ito gamot, ito tutulong sa'yo para maging healthy.
Mamayang konti, sa kabila naman, hindi yan tama. Nakakasira yan, nakakamatay yan. Ito ang kailangan mong gawin. Pinagtatalunan nila, pagkain ng karne, pagkain ng gulay, nag-aaway. So saan ka lulugar? Pag-isipan niyo mabuti. Noon naalala niyo, lumabas, pag nagkakapi ka, mabubulag ka. Ha? Matutusok ka ng kutsarita. Kung ano-anong pinagsasabi nila, hindi ko maintindihan. Itlog. Sabi niya, pag kumain ka ng maraming itlog, mamamatay ka kagad. Sa totoo lang, alam nyo, ito lang alam ko. Pag yung itlog na yan, hindi iyo, pag-aari ng ibang tao, patay ka sigurado pag nahuli ka. Joke lang. Hindi mo na talaga alam. Pero isa lang alam ko. You pray to God, Lord, thank you sa itlog na to. Thank you sa tinapay na to. Sa iba, sabi nila, bawal to, pero ito ang pinadala mo. So tulungan mo akong maging kalusugan to ng katawan ko. Pinadala mo eh. Lord, sabi mo masama ang tsokolate. Ito pinadala mo eh. Gusto ba niya akong patayin? Pero ganun pa man, Lord, thank you because my life is in your hands. Amen? Yun lang alam ko. Kaya, nakakatuwa po, isang pangyayari, ewan ko kung familiar ho kayo dito. Ito pong 150 years ago, there was a great revival that happened in Wales. Ito po ay naging resulta. Ang resulta po, ang daming missionaries went to Northeast India to spread the gospel. At sa region po nila Azam, sa region ng Azam, ay meron pong daang mga tribo na doon po, nandun yung mga primitibo, agresibong headhunters. At nagkataon po na sa lugar ng isang komunidad, talagang sobrang galit sila sa Christians. At isa sa mga chief ng villagers, pinatawag ang kauna-unahang pamilya na naging Christian. Pinatawag sila. At sinabing ganon, i-deny mo si Jesus Christ, walang mangyayari sa inyo. Walang mapapaslang sa inyo. Sabi nung lalaki, I'm sorry, I have decided to follow Jesus. Galit nung chief ng villagers, pinapana niya yung dalawa niyang anak. Patay niya yung dalawang anak. Pinapana. Patay. Nangingisay-ngisay pang ganyan, no? Bago mamatay. O ngayon, sabi nung chief, itatanggi mo na ba yung pananampalataya mo? Kasi kung hindi, pati asawa mo, papatayin ko. Sabi niya, though no one joins me, still I will follow. Galit lalo yung chief. Sabi niya, panain mo na yung asawa na yan. Patay yung asawa. And sabi niya, pag hindi mo pa tininay o tinanggi ang pananampalataya mo kay Jesus, ikaw mismo, papatayin ko ngayon na rin. Sabi niya, the cross before me, the world behind me, no turning back. And he was shot dead, like the rest of the family. But kaya lang, di maintindihan dahilan. Yung chief hindi makatulog, kaiisip, bakit itong maman to at yung kanyang asawa at dalawang anak, handang mamatay sa isang lalaki na nabuhay sa malayong lugar, sa ibang panahon, mga 2,000 years ago, merong kakaibang bagay dito sa tao, sa pananampalatayang ito. Gusto ko na rin yun maintindihan, gusto ko na rin siyang maranasan. At dahil dito, tinanggap niya si Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. At nung nalaman ng buong village yun, silang lahat ay nagpasakop kay Kristo Jesus. Itong mga salita at katagang sinabi ng mamang ito, nakarating kay Sadhu Sundar Singh hanggang sa maisulat ni Simon Marak mula sa Jorhat, Assam, at naisulat ang awiting, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Though none go with me, still I will follow. No turning back. No turning back. Yan po ang kwento. May kwento eh. Di ba? Kaya yung awit na yan, pagpoproklama ho yan ng magandang balita. Wow! Sa totoo lang, isipin yung ating mga kalalagayan, wala na tayong kinabukasan, kundi dahil kay Jesus Christ na nagbigay ng saysay sa buhay ng bawat isa sa atin. Are you following? Tuloy tayo. Ngayon, ano naman tong worship is giving?
Alam niyo, sabi, tinan yung word, ascribe to the Lord, O families of the peoples. Ascribe to the Lord glory and strength. Sabi niya, ascribe to the Lord glory of His name. Bring an offering and come into His courts. Pasinin niyo po, itong word na ascribe, meaning give. Give to God the glory due His name. Give to God. Kung ibigay mo sa Kanya. And an expression is bring an offering and come into His court. Look at this. Para sa mga nanonood sa online, praise God for you that kahit malayo kayo, mahirap ang lugar, you are joining us. But if you are still able to come to the courts, Jesus Himself, every Sabbath, He would come to the synagogue to fellowship with the people. Kasi yun ay part ng worship. Kaya bring your offering and come into His courts. Now, and when they come to the court, they are not going there empty-handed. Kasi ang isip nila, they're always to offer it to the Lord. Katinan nyo, sample lang. 3 times in a year, all your males shall appear before the Lord, your God in the palace which He chooses. Kasi the males will represent the whole family. And they shall not appear before the Lord empty-handed. So, automatic sa kanila yun. Now, alam nyo, yung bagay ng pagbibigay, hindi yan pinipilit sa tao. Kaya nga sa atin, wala tayong pagpasa. Napansin niyo ba yan? Hindi yan tayong pinapasa. Kasi kusang loob mo yung ginagawa. Pag ikay nasa kay Kristo, magkukusa kayo. Naalala niyo si Zacchaeus. Di ba, nung nakilala niya si Jesus, naranasan niya yung grace ni Jesus. Sabi niya, half of my wealth I will give to the poor. If I have wronged anyone, I will give 4 times back. Napansin niyo? Automatic yun eh. Hindi yung parang pipilitin. Yung parang pipilitin ka ba naman, kailangan ka magbigay. Kung hindi ka magbibigay, tandang mo. Walang ganon. Kasi yung ikaw mismo, dahil naintindihan mo, ikaw ay magkukusa, magbibigay sa Diyos. Katingnan niyo po. Halimbawa lang, naalala niyo sa Acts, yung mga Christians, the believers. Look at what they did. And all those who had believed were together and had all things in common, and they began selling their property and possessions and were sharing them with all as anyone might have need. Tingnan niyo pala, day by day continuing with one mind in the temple and breaking bread from house to house. They were taking their meals together with gladness and sincerity of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord was adding to their number day by day those who were being saved. Ay, hindi lang pinagtatalunan ng tithes. Ano ba yung tithes? 10%? Tingnan nyo nga. Paano sila bigay? Lahat. They were giving their all because they are in sense of awe of God. Hindi ko sinasabi na yun ang nire-require ng Diyos, ibigay mo lahat. What I'm saying is, how do you respond to His greatness in your own personal lives? Now, alam nyo, matapang ako sabihin sa inyo to. Bakit? Nung nakilala ko si Jesus, sobrang thankful ako sa Diyos sa kaligtasan na tinanggap ko. At ang ari-ari ang natira sa akin noong mga panahon na yon, una, nagkaroon ako ng bisikleta. Yung simpleng bisikleta lang yun, rally. Yan. Galing sa Amerika. Hiningi ng Lord, akin na yan. Yes, Lord. Hindi ko yan pagdadamot sa inyo yan. Tapos, pinaltan ng Diyos ng trisikleta. Pedicab. Nagka-pedicab kami para may anak na ako. Sabi ng Lord, akin na yan. Binigay ko ulit kay God. Pinaltan ng Diyos ng Volkswagen. Lupit. Sabi ng Lord, akin na yan. After a while, sige po, inyo na po. Walang problema. Tapos, dumating ang panahon, ito na yung sasakyan mo. Medyo SUV na. Akin na yan. Sa'yo rin po yan, Panginoon Diyos. Alam nyo, minsan, hindi ako pinagkulang ng Diyos. Lagi niyang hinihingi. At tuwang-tuwa ako, I feel so wealthy because kaya kong ipamigay. Basta kay God. Naunawaan ninyo, hindi issue na bilang ka ng bilang, madalasan na lagi nagtatanong, wala nang tithes, wala. Sa totoo lang, yung Old Testament, ano yung portion na binibigay nila? Tithes. Law yun. Yung law, bare minimum yun. Paano natin naintindihan ng thou shalt not kill? Huwag ka lang papatay. Tama? Nung in-explain na ni Jesus, magkaroon ka lang ng distaste sa kapatid mo, na parang aasar ka sa kanya, naiinis ka, pumatay ka na nun eh. Wala ka pang aktual na pagpatay ha. Ibig sabihin, bare minimum yung walang papatay. Pero yung maasar ka lang, pamatay ka na. Pag-isipan niyo mabuti. Yung mga lunya, yung lalaki, nakipag sa ibang babae, may asawa, bare minimum yun. Ang inaintindihan natin. Sabi ng Lord, when you look at a woman with lust, matalang naman ang nangulo niya eh.
you're already committed adultery in your heart. Bare minimum lang yun naintindihan natin sa Old Testament eh. Kaya pagdating, tinan nyo naman, sa atin, Sabbath or Sunday. Sa kanila, day by day. Sa atin nga eh, 2 oras lang eh. O, dapat 1 kalahati lang. Bakit 2 oras tayo? Bilang tayo ng bilang. Sa totoo lang, hindi sila nagbibilang. Bakit? They were praising God together with a sincerity of heart. Day by day, continuing with one mind. Breaking bread from house to house. Every day. Tapos sa templo na, bahay-bahay pa. O kung kayo pa yung host, ay, ang daming bisita. Ay, ang lakas nilang kumain. Sa kanila, walang pagbibilang. Sa kanila, sobrang galak sila. Kain kayo, kain kayo. Hindi naman sa atin to, no? Pero sa iba, kain kayo. Kain kayo. Mamaya pagbalik, uy, kain ka. Kain. Mamaya, kain ng kain. Kain ng kain. Nag-iba na yung tono. Bakit? Walang sinseridad ng puso. Sa kanila, wala silang inisip na gano'n. Naisip nila, Lord, everything is yours. Everything I give to you. Kaya nung si David, na-challenge si God eh. Si David, nagkasala, nagbilang ba naman? At nung nagbilang, nagalit si God. Nagalit talaga si God. Sabi ni God, bakit ka? Dahil pinapili siya ngayon ng parusa. So sabi niya, at the end, sabi ni David, Lord, yun na lang pong, mahulog na lang ako sa kamay ninyo kasi maawain kayo. Huwag sa tao. At nung sinabi niya yon, nakita niya yung anghel na nakapwesto sa lugar ng pag-aari ni Arauna at doon siya magbibigay ng offering niya sa Panginoon Diyos. Kaya lang, ito nangyari. Sabi nung Arauna, nung nandun na siya, sabi ni Arauna, no, wag ka na magbayad. Okay na po yun. Hari ka. Sabi ni David, no. I will surely buy it from you for a price. For I will not offer burnt offerings to the Lord my God, which cost me nothing. Grabe no? Para sa kanya, pag binigay ko sa Diyos, ayoko nung pinagkukuriputan ko ang Diyos. Ayoko nung parang tinitipid ko ang Diyos. Basta sa kay God, ibibigay ko yung todo. Kaya tuloy, may awiting ganyan. I cannot come before. Parang concert ko ito eh. My righteous holy Lord. Kasi dapat ayoko kumanta, sabi ng Lord. Hindi. Huwag kang mahiya para sa akin. Kaya, pasensya na kayo, mahiya kayo sa akin. And offer to Him worldly things I do not need, and hope He's pleased. For He wants me to give a heart that's truly His, an offering of highest price, a servant whom the Lord can use. Ito na ho yun. I will not offer anything that cost me nothing. I place before Him nothing less than my very best. And if I'm called to sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that cost me nothing. Naintindihan niyo? Pagdating sa Diyos, huwag na tayong compute ng compute. He is worthy of everything because He owns everything. Pinagkatiwalaan lang tayo. Minsan bilang tayo ng bilang oras, panahon, huwag na. Bigay na natin kay God. He deserves everything. When God speaks to us, palagay niyo, we can outgive God? Never. We can never outgive the Lord. Nagkakanan, because we can give without worshiping God, but we cannot worship God without giving. Parang naalala nyo kasi worship is equivalent to loving. You can give without loving, but you cannot love without giving. Amen po? And kaya naman, ano sinasabi ng Lord? Worship the Lord in holy attire. Tremble before Him all the earth. God is not asking for our money. He's asking for us. Kaya sabi ng Bible, therefore, I urge you, brethren, by the mercies of God. Now that you understood the gospel, now that you understood the grace of God, present your bodies a living and holy sacrifice acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Nagkakaintindihan? Yun ang hangat ng Diyos, ang ating mga buhay. Kaya everything we own,
belongs to Him. So whatever He tells us, we follow Him because He is our God whom we worship. And I praise God, hindi tayo lugi. So finally, worship is with anticipation. We're anticipating what one day we will be seeing the one we worship face to face. Tingnan nyo, say among the nation, the Lord reigns. Hallelujah. Indeed, the world is firmly established. It will not be moved. Look at the words. He will judge the people with equity. Sabi niya, let the heavens be glad and let earth rejoice. Let the sea roar and all it contains. Biruin mo, sabi niya, dahil ang Diyos magja-judge with equity, sabi niya, hindi lang tayo, pati yung buong nilikha ng Panginoon, mga ibon, mga aso, lahat ng hayop, sabi niya, lahat ng nilalang ng Panginoon, magpapasalamat at magre-rejoice talaga, magdidiwang. Sabi niya, pati dagat, matutuwa sila. Sabi niya, bakit? Sabi niya, let the field exalt and all that is in it. And then all the trees of the forest will sing for joy. Wow, I'm looking forward for this day. I would be seeing the trees singing. Diba? Totoo, puno, kumakanta. Saya-saya naman. Nai-imagine niyo ba yan? Sabi niya, hindi, metaphor lang yan. I don't think so. I think this is something literal. Kasi naalala niyo nung panahon ng Garden ng Eden, nakakausap nila yung mga hayop eh. Itong mga hayop na ito, marunong magsalita. And again, sabi ng Panginoon Diyos, if you will not praise me, the rocks will praise me. So they have their own way of telling God. Alam niyo, nakakatuwa po, no? Naalala ko lang, sabi nga, may nagsabi to, kung di ako nagkakamali, si George Whitefield data yun eh. Sabi niya, alam mo bakit umaatungal yung mga aso, yung mga hindi mo kakilala aso pag lumalapit ka? Ganyan. Sabi, bakit? Sabi niya, ito yung mga naging kaaway ng amo ko. Sinong amo mo? Si God. Kaya, di ba? Pag may mga leon, ang sama ng tingin sa'yo kaagad. Bakit? Ito yung naging kaaway ng amo ko, ito yung mga rebelde. Of course, that's rhetoric, but it's one way of declaring, the heavens declare the glory of our God. Di ba? Kaya one day, I would be excited to see the sea singing to the Lord, the trees declaring the greatness of God, the rocks are clapping and telling the Lord, you are majestic, you are glorious. Ano kaya yun? Nagtatalunan kaya yan? Di ba? Parang full of fantasy na parang, totoo ba to? Yeah, before the Lord, for He is coming, look at the words, itong painful, to judge the earth, He will judge the world in righteousness and the people in His faithfulness. What the Lord is telling us is this. Alam nyo, pag tinignan nyo yung mga bagay-bagay sa atin, minsan parang, Lord, ang daming mga kasamaan na hindi man lang nabigyan ng hustisya. Lord, yung nagnakaw sa akin, yung mga hindi nagbayad ng utang, yung mga, meron ba kayong ganyan? Parang sabi, Christian yun. Saan na kaya nag-worship yun? Hindi, relax ka lang. Meron, alam ng Diyos kung sino yung kanya at hindi. At anumang ginawa nila, iba siguro nakaranas kayo ng injustice na pinastlang ang kamag-anak nyo, di lang kayo nakaganti, wala nang pa. Pero huwag ka mag-alala. May araw din sila. Negosyo, hinihingan kayo na parang walang taros na, walang takot na humihingi ng lagay. Di ba? Nasisipin, Lord, napaka-unfair ng mga tao. Kami nagtrabaho, sila kumikita lang. Relax ka lang. Hindi natutulog ang Diyos. Relax ka lang. Our God is alive. Alam niyo kung bakit? Etong sabi ng Lord, on the day that I prepare my own possession, and I will spare them as a man spares his own son who serves him. Kayo mga naglilingkod sa akin, relax lang kayo. So you will again distinguish between the righteous and the wicked, between one who serves God and one who does not serve Him. Yung mga hindi sumasamba sa akin, hindi naglilingkod sa akin, paghihiwalayin ko sila. Yung naglilingkod sa akin at hindi, paghihiwalayin ko. And there would be, as in fairness in judgment. Wow! Wow, Lord! Ito ba yung aabangan namin? Yes. And sabi ni Lord, look at this. Sabi niya, and surely there is a reward for the righteous. Surely there is a God who judges on earth.
na hindi niya nakalimutan ng lahat ng ginagawa natin. Hindi niya nakakalimutan. Kaya some people, one day, yung matatapang na posisyon, nakala nilang mataayog na sila. Ano sabi niya? One day when they see God, they would really call the mountains and the rocks, fall on us, hide us from the presence of Him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb. What? Paano kaya magalit ang isang lamb? For the great day of the wrath has come, and who is able to stand? Walang makatatayo. Walang makatatayo. But for those who belong to Jesus, hallelujah! Ano sabi niya? Behold the tabernacle of God. Remember the picture? The tabernacle is bringing in. Sabi niya, is among men, and He will dwell among them, and they shall be His people, and God Himself will be among them. Makakasama na si God. And He will wipe away every tear from their eyes. And there will no longer be any death. There will no longer be any mourning or crying or pain. And the first things have passed away. Yan ang inaasahan nating mga naglilingkod sa Diyos. Kaya naman, sabi ng Panginoon, anong pinaalala niya? Huwag kayong manghinaan ng loob. Sabi niya, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in the Lord. Minsan napapagod ka naman, parang wala nangyayari. Relax ka lang. Si Lord hindi nakakalimot. Huwag kang mawala ng pag-asa. Alam mo gaano kahalaga yan? Alam niyo po, nagkaroon ng eksperimento, and I will end. Nagkaroon ng eksperimento po si Kurt Richter. Si Kurt Richter ng John Hopkins, siya po ay, may aklat po siya. So, nag-eksperimento siya. Kasi alam niya, yung mga daga, maraming daga yan. Siguro kung panahon natin ginawa yan, makakulong siya. Pero buti na lang, wala pang Animal Cruelty Act ng mga panahon na yun. Yung daming daga, they can swim up to 50 hours and even longer. No? Kasi pag nasa open water, ibig sabihin, meron silang pag-asang makatakas. Pwede silang makawala. Kanya lang, when they put the rods sa loob ng bucket na parang walang tatakbuhan, nagtataka sila, in 15 minutes, namamatay. Namamatay? Saan yan nangyari? Ba't namamatay? Kasi parang kalang napagtanto, siguro nawalan sila ng pag-asa dahil wala silang tatakbuhan. Nakuha niyo? So what they did, dun sa second experiment, dilubog sila ulit yung mga daga. Maraming daga. Mga before 15 minutes, inaangat nila. Tinatatakas. Tapos, after before 15 minutes, binalik nila ulit. Tapos langoy na ng langoy. Hindi na, alam nyo kung gaano katagal. Umabot ang 50 hours and more. Bakit? Sa isip nila, may aangat, mag-aangat sa atin. May mag-aangat sa atin. Sige lang, langoy lang ng langoy. May mag-aangat sa atin. May mag-aangat sa atin. Parang meron silang inaasahan. At yun ang dahilan kung bakit ang Christian, punong-puno ng pag-asa. Di man natin alam kung kailan eksakto ang dating ni Lord, but one thing for sure, He will come again and will bring judgment to all of us with equity, with righteousness, and with faithfulness. Now, siyempre, dalawa yung epekto. Parang, masaya ba ako o malungkot ako? Now, alam niyo po, sabi ni Jesus, lahat ng nasa Kanya, lahat ng sumasamba sa Kanya, kabahagi ng buhay niya, nakipag-isa kay Kristo. Alam niyo pangako ni Jesus? They will pass from death to life. They will no longer be judged because their names are already written in the book of life. But for those who are not part of Jesus, wala sila kay Jesus, they will be judged according to their deeds. And, sabi ng Lord, at yung deeds na yun for sure will tell us why we are being thrown into the lake of fire, which is the second death. Kaya nga sabi nila, today is a day of salvation. Huwag mo hintayin ng bukas because tomorrow might be too late. Kaya sa ating lahat na sumasamba kay Jesus, hallelujah, sa Panginoong Diyos na buhay, sa Kanyang anak na si Jesus at ang banal na Espiritong nasa sa atin, yun ang ating pag-asang palagi that our God will surely come back to us again to fulfill
the salvation He promised to those who believed in Him. Kaya nga nung nag-Lord Supper tayo, di ba, ang sarap, Lord, thank you for your body that was crucified on the cross for me. Thank you for the blood that brought me a new covenant with you. Lord, thank you that one day you will be coming back again to bring salvation to those who believe in you. Amen po? Praise God. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Mga kapatid, hinahingi ko lang po na bawat isa sa atin, alam nyo, kayo lang nakakaalam ng totoo niyong kalalagayan. Kung hindi kayo nag-e-enjoy sa pagsamba sa Diyos ngayon, for sure, wala kang ugnayan sa Kanya. Kasi kung may ugnayan ka sa Kanya, hindi ka matitigil magpasalamat at magpuri sa Kanyang kabutihan, sa kaligtasang inyong natamo. Kapatid, huwag mong linlangin ang iyong sarili. God is not mocked. You shall reap what you have sown. And God is offering you a hope, a salvation that nobody else can offer. CCF cannot offer it to you. Any group cannot offer it to you. Only Jesus can give that offering to you. Siya yung nagsasabing, kayo mga nabibigat ang lubha, nahihirapang patunayan na kayo karapat-dapat sa langit, pagod na kayo, halika at bibigyan ko yung anong kapahingahan. Matuto kayo sa akin sapagkat ako'y mahinahon at mapagpakumbaba. Huwag ka nang magmalaki na pinipilit mong iligtas ang iyong sarili at pilit mong tinatanggi na si ako ay naparito para sa iyo, namatay para sa iyo, nabigay ng buhay para sa iyo. Kapatid, sabi ni Jesus, halika, bibigyan kita ng kapahingahan. Kunin mo ang aking pamato, sapagkat ang pamato ko'y magaan at angkop sa iyo. At doon makakaranas ka ng kapahingahan. Anong ibig sabihin nun? Ako ang maging magsasaka mo. Kunin mo itong pamatong ibinibigay ko sa iyo dahil ako higit na nakakaalam kung sino ka at kung ano ka. Ako ang Panginoong nagmamahal sa iyo. Ako ang may kalwalhatian. Bigat na kailangan mo para maging matibay ang pundasyon ng iyong buhay. Ngunit kailangan mong aminin na kailangan mo ako. Kaya naman sa oras na ito, hinahamon kita kapatid, inaamin mo bang kailangan mo si Jesus? Inaamin mo bang siya lang ang tanging mong pag-asa at wala nang iba? At siya lang iyong sasambahin dahil siya lang ang karapat-dapat luwalatiin at parangalan sa buhay na ito. Kung yan ang iyak ng iyong puso ngayon, magpakumbaba kang, itaas mong kamay mo, sabi mo, Panginoon, ako po yun. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, ako po yun, Panginoon. Tinatanggap kita ngayon. Panginoon, piniamin ko na kayo lang ang karapat-dapat sambahin, kayo lang ang karapat-dapat luwalatiin, kayo lang ang dapat paglingkuran. Kahit Panginoon Jesus, pagarian ninyo ako. Salamat kayo ang namatay sa krus ng Kalbaryo para ako'y upang ang kasalanan ko'y mabayaran. At ako'y magkaroon ng buhay na walang gan kasama kayo na kung saan inaabang-abangan ko ang araw ng pagbabalik ninyo. Dahil alam ko, Panginoon, that you will reward those who served you. Hindi mo lang kami niligtas, kundi binibigyan niyo kami ng karapatang maganting palaan, makoronahan para sa kalwalatian at kadakilaan ninyo. Salamat po, Panginoon. And Father, I pray